Kumusta mga amigo? Jenny Bass umalma sa mga kapatid sa pagbenta ng shares. Kawhi Leonard issue, may findings na. Trending last week ang Lakers nang ibenta ni Mark Walter ang team sa halagang $12.5 billion kina Bob Iger at Joshua Costner. Matatandaan na halos 14 months pa lamang itong nahahawakan ni Walter nang mabili niya sa Bass family ng $10 billion. So tumubo agad ng $2.5 billion. Ganun lang kadali pumaldo. Anyway, hindi lahat ng share ay ibinenta ng Bass family. Meron pa rin silang stake sa team at nanatili bilang governor ng team itong si Jenny Bass. Pero kanina lamang ay nabigla ang mundo ng NBA nang lumabas ang report ni ESPN Shams Charania na may sapat ng boto ang family para tuluyang ibenta ang kanilang 17.8% stake sa bagong majority owner. Well, ayon sa report, lumabas ang desisyon ng makita ng ilang magkapatid na tumubo ng malaki si Walter nang mahigit isang taon pa lamang itong nahahawakan niya. Hindi naman pumayag dito si Jenny Bass at ayon sa kanyang attorney na si Adam Streisand, anuman boto o suggestion na pagbenta sa stake ng Bass family ay void o walang bisa dahil si Jenny Bass pa rin ang controlling shareholders ayon sa 2017 court order. No sale of Job Trust 17.8% ownership of Los Angeles Incorporated kung walang approval sa two trustees na sina Jenny at Joey Bass. Ano ang masasabi niyo mga amigo sa nangyayaring ito sa Los Angeles Lakers? Trending naman si Kawhi Leonard at under investigation pa, kaya naman ang trade ng Clippers at Raptors ay hindi pa rin madesisyonan. Nagsimula ang lahat ng halos isang taon ng i-report ni Pablo Torre, isang journalist na tumanggap ng endorsement deal si Kawhi Leonard sa halagang $28 million sa Aspiration, isang tech company na sinusuportahan ni Steve Ballmer ang may-ari ng Clippers. Ayon sa report, wala daw umanong ginawang promotional job itong si Kawhi Leonard, kaya may pagdududa kung no-show job ba daw ang lahat ng ito para lagpasan lamang ang salary cap. Sa loob ng 11 months ay umabot pa sa 3 company ang tinitingnan na konektado kay Steve Ballmer, ngunit patuloy pa rin dinideny ni Kawhi at Ballmer na wala silang masamang ginagawa. Ngayon, matapos ang halos isang taon na paghahalukay ng katotohanan ay may desisyon na lumabas at ayon sa report ng ESPN, sinabi ng mga investigator na walang anumang nakitang kahina-hinalang paglipat ng pera mula kay Ballmer papunta kay Kawhi gamit ang mga naturang company. Dagdag pa ng spokesperson ng Clippers, natural practice lang daw ito sa NBA ang pagkonekta ng mga players sa mga business partner nito at binigyan diin na walang actual contract details ang nangyayari mga amigo.